Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagpa-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family at iba pa ninyong kakilala. Kung mahilig kayo dito sa ginagawa kong pagtitips tutorial ng iba't ibang uri ng halamang gamot, pagtuturo ng iba't ibang natural na halamang gamot ng pagwa-vlogs. Bago ko po umpisahan ang pag-tips tutorial ko ngayon, maraming salamat nga po sa mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow at marami pa po natin matulungan na mahihirap natin mga kababayan na maasa sa mga libreng gamutan. Sa paligid ng bahay nila, meron po sila natutunan na mga halamang gamot na natural sa tulong po ng channel na ito. Ang i-tips tutorial ko po ngayon, yung kapag kayo po ay nasugatan. Ano po ang gagawin nyo kapag kayo nasugatan? First aid. Ganon din po yung tamang pangangalaga ng sugat para hindi kayo kapitan ng iba't ibang uri ng sakit or yung mga dumi na mapupunta sa inyo kapag kayo may sugat, yung mga hindi nga dapat gawin kapag kayo nasugatan. Tapos pag-first aid. Tips number 1, kapag kayo nasugatan, example, dito kayo nahiwa sa braso. Yung tamang process po niyan, kung mag-isa lang kayo, halimbawa kayo nasa field or sa gubat, naglilinis kayo, nagtataga kayo ng mga kahoy, yung mga maliliit, naglilinis nga kayo. Tapos na-slice kayo dito sa pulso. Kapag na-slice kayo, wag po ninyong ibababa yung braso ninyo, lalo kung malaki yung slice o gayat o taga ng braso ninyo, lalo kung yung litid dito, yung litid na malaki na tagayan o na-slice. Mabilis po yung dugo natin na bumulwak o sumirit kapag dyan tayo sa malaking litid. Yan. Kapag dito tayo nataga nga sa braso, ang gagawin mo, huwag mong ibababa. Ganyan po, itataas mo. Halimbawa na-slice ka rito, pag ganyan na pagkapit, yan, alalay. Para yung dugo mo hindi na maubos masyado kapag ikaw ay nataga. Kung dito, di pa ganyan, itaas mo, nakataas. Huwag po ninyong ibababa kapag kayo nasugatan. Alam nyo bakit? Pwedeng maubos yung dugo ninyo, mamatay kayo kapag naubos ang dugo ninyo. Kapag binabanin nyo yan nga, yung braso ninyo, malaki yung pagka-slice nyo, taga, maubos yung dugo ninyo. Kaya ganun. Kung wala kayo pa nakikita na pang tali, iganyan ninyo pa samantala kasi unang slice nyan, bubugalwak yung dugo nyo, sisirit. Yan po yung tamang pag-first aid sa sugat. Kapag naman po kayo ay may sugat, ito po yung gagawin ninyo kung halimbawa ay hindi pa siya nagaling, mga bagong sugat ka. Kung halimbawa ikaw ay mahilig maligo sa ilog, wag po ninyong ibababad na sugat ninyo sa ilog na marumi, lalo na yung ilog ba yung galing sa palengke yung tubig, tapos galing sa pigiri ng baboy, may mga basura diretso sa ilog, tapos pinagliliguan ninyo, doon kayo naliligo. Siyempre yung dumi ng basura na, tapos yung katas ng galing sa palengke, katas ng pigiri, o ano po mga dumi sa ilog, mapupunta sa sugat ninyo. May infection po ang sugat ninyo kapag naligo kayo sa madumi na ilog. Ganon din po sa sapa. Alam po ba nyo ang sapa? Ang sapa, maliit sa ilog. Ang sapa, maliit nga sa ilog. Pwede rin siyang may basura. Tapos yung mga dumi sa palengke, mga dumi ng tao, yung iba dumudumi, tumatay, excuse na kain. Dumudumi, tinatapon yung mga dumi doon ng hayop, basura. Kapag naligo kayo sa sapa na yan, tapos may sugat ka, may infection yung sugat mo. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, ganun din sa dagat. Wag kayong maliligo sa dagat na kadugsog yung ilog. May ilog tapos may sapa, diretso sa dagat. Ang ibig ko sabihin, sa dagat ay mayroon siyang ilog na diretso sa dagat. Tapos yung dagat may sapa na diretso doon sa dagat. Ang ibig sabihin nun,
Pwedeng madumi yun kung sa may palengke yung sapa na yan galing, sa kabahayan na marami na galing yung tubig ng sapa, tubig ng ilog. Pwedeng iba't ibang uri ng dumi dyan, dumi ng tao, basura. Yan. Huwag na huwag po kayong maliligo kapag may sugat kayo. Dahil may infeksyon nga po kayo. Kahit lalo na yung kapag may ihi ng daga dyan, iba't ibang uri ng ihi, tao, daga. O, di ba? Dudubli yung sakit mo sa katawan. Kapag naligo ka sa ganyang madumi. Yan po yung huwag na huwag ninyong gagawin na maligo sa madumi. Ito po naman yung tamang pangalaga sa sugat. Kung gusto ninyong gumaling, tubig rin po. Talagang ako nagsasabi sa inyo, number 1 na nakakagaling ang tubig ng dagat, tubig ng sapa, tubig ng ilog. Alam mo bakit? Ito ang sample ko sa iyo ha. Di ba nung unang panahon yung mga sinaunang tao, wala pang doktor, nagpapatuloy sila. Alam niyo kung ano yung unang-unang kinagagaling ng penis, or yung penis nga, yung ari ng lalaki, yung tubig. Maliligo ka dyan araw-araw sa malinis na tubig ng ilog, malinis tubig ng sapa. Pero yung pinakang the best po na pagliguan para gumaling ka agad yung kung ikaw ay may sugat, yung tubig alat. Kaso, huwag ka maliligo kapag bagong sugat yung balat mo. Alam mo bakit? Sisigaw kaya sobrang alat niyan. Kung mga 3 days na halimbawa yung pabahaw na siya, alam mo yung pabahaw na pagaling na, para lalo siyang gumaling. Basta malinis lang yung tubig ng dagat, tubig ilog, tubig ng sapa. Yan po yung the best na panglinis sa sugat. At madali pong gumaling yung sugat mo. At ito pa po yung tips number 2 para sa pangangalaga. Yung magpakulo kayo ng dahon ng bayabas. Hindi niyo alam ang bayabas sa iba. Englishin ko. Guava leaves. Guava leaves. Kung lagayan ninyo, kumuha kayo ng mga katamtaman dami. Mas maraming guava leaves na nilaga, mas epektibo yung nilaga ninyo. Palagayan niyo sa mga 5 basong tubig, tapos mga 1/4 na dahon ng guava, yun yung ipaglilinis niyo sa sugat ninyo. Ipaghuhugas ninyo yung pinaglagaan ng dahon ng bayabas. Yan po yung the best din na pangpagaling. Kasi alam nyo ba, ang dahon ng bayabas, isa sa nakakalinis ng sugat at talagang the best na magpalinis ng sugat natin. Kahit anong uri ng sugat, hindi man tayo tinulian o may galis tayo o nasugatan tayo, magaling po yan na panghugas sa mga sugat natin para madaling gumaling. Tapos the best pa yan. Sana po ay may tutunan kayo sa pag-tips tutorial ko sa pag-first aid ng nasugatan ka, kung anong gagawin mo at saan ka dapat maligo at saan dapat hindi ka maligo para hindi ka ma-infeksyon ng sugat. Okay? Sa hindi pa po nakaka-subscribe sa bago sa channel ko, paki-subscribe po. Sa hindi pa po nakaka-like sa bago sa channel ko, paki-likes po and paki-share kung mahilig kayo dito. Maraming salamat po. Sana po ay nakatulong ako sa inyong problema sa sugat, yung tamang pangangalaga sa sugat, pag-first aid, at saan ba't kayo tamang maligo. Okay. Thank you for watching. I'm Will TV. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyong support.